Mga kaibigan, ako nga pala si Dengue from Mineski TV at live tayo ngayong nanonood ng laban ng Trackmate at saka ng Arcanis. Dito lang yan sa MPGL Season 7. Ang pinaglalabanan nila dito ay ang slot nila for Class S kasi alam kung di, sa mga di nakakaalam yung CNS ay nag-disband and that would lead to a vacant slot at ngayon paglalabanan yan ng parehong teams natin. Kita natin mga kaibigan na umabante na po ang TNC since wala naman silang makakalaban since nag-disband ng CNS eh. Alam nga namang track TNC versus wala lang, di ba? Kaya ngayon, pihado po na Gigabyte Mineski versus TNC ang mangyayari sa June 27 and probably 28 na rin sa SM Clark, Pampanga para sa aming esports tour. So kita-kita tayo dyan mga kaibigan. Nandun ako, andun din si Lon, andun si Duno, andun si Eliza Taylor, si RJ Amante at saka si Bianca Yao. And please don't forget to like and subscribe sa ating Facebook sa YouTube at saka sa Twitch channel. Ayan. O nga pa, don't forget to follow our casters and talents sa baba din yan. Hindi ko alam kung nasaan. Mali ata ako tinuturo, medyo bastos, pero basta dyan lang yan sa baba. Scroll down kayo, andun kaming lahat. Yung aming Facebook, don't forget to follow us. Wala nang masama kasi lahat kami nagbibigay ng updates sa esports, specifically para sa PH Esports, specifically sa MPGL. So maraming salamat. Bunta tayo sa game. Ayun! Kita natin mga kaibigan na binana kaagad ng Arcani sila Shrock dito, medyo galit sila. Sabi nila, ayaw na namin to! Tinagal din nila ang dalawang S, mga kaibigan, dalawang anino, SD at saka SF. Sa kabilang side naman, well, ewan ko kung bakit tinatanggal nila si Pinang Pin at saka si Andayi. Pero siguro, okay, joke lang yon. Ibig kong sabihin is, talaga namang kailangan natanggalin si Copa at saka si Unjing dito. Pero Trackmate, sabi nila, oy, Arcanis, ginamit yung kanina si Task. Ipapakita namin sa inyo kung paano ang swag task, di ba? Tingnan natin. Kung ang gagawin nila, this is a BB Earthshaker task combo from Trackmate. Sa kabilang side naman, Gyrocopter, Winter Wyvern, and we're waiting for someone. Baka puro letter R ulit sila. Tingnan natin kung R gaming ito. So anyway, dun sa chat, may sinabi ako tungkol sa 10 seconds remaining. Excuse me po, MMR. Para kasi nag-aaway sila dito kung may importansya ba ang MMR. Well, una, parehong sinasabi, parehong sides is correct in one way, shape, or form. Sabi ng iba, pag mataas ang MMR mo, magaling ka. That is true. Sabi naman ni Dendy, MMR is just a number. That is also true. So, ano ba talaga ang MMR, Kuya Denki? Ito, sarili ko tong definition. Baka may kumopya na sa akin, baka may pareho kami ng idea para lang yung invention ng calculus. Pero ito lang naman sa akin yan. MMR is just the measurement of your consistency sa laro. Sabihin natin ganito, lahat sa Dota 2 kasi lahat lagi namang may panalo, may talo, 'di ba? Wala namang gitna eh. Walang parang magaling ako kasi gitna ako lagi, wala. Sa isang game may panalo, may talo. So given na 'yon na may wins ka at may losses. Hindi mo pwedeng gawing sukatan yung kung gaano yung amount ng panalo mo at saka talo. Kasi sabi ko nga sa inyo, lagi nangyayari yan. Ang ginagawa lang ng MMR is binabase, inano lang niya kung gaano ka-consistent na manalo. So I can safely say na yung mga nasa halimbawa, sabihin natin yung mga 1K, 2K, yun yung medyo inconsistent. May mga good games, may mga bad games, pero mas madalas yung bad games nila. Hindi sila marunong mag-adjust, kulang sila sa mechanics, stuff like that. Technical stuff. Pero yun, magaling sila. Hindi mo susukatin yung galing, pero yun nga, inconsistent lang talaga sila. That's why they are in that area and they can't really lead. Yun namang mga nasa 4K, sabihin na 3K, 4K, yung ceiling na yan, yan yung sabihin natin 50-50. May 50% good games, 50% bad games. Ngayon, habang umaakyat ka na 5K, 6K, 7K, yan yung sobrang consistent mo na. To the point na pwede ka nang i-hire or pwede ka nang kunin na player ng competitive games. Kasi yun naman ang mahalaga para sa mga competitive players is your consistency. Kasi ako, may mga games na pwede akong pang Dota. Ako, hindi naman ako sa mayabang. Pero I'm sure na lahat kayong nanonood ngayon, meron kayong isang game or a couple of games na pwede nyo sabihin na, wow, ang lupit ko palang mag-pudge. Ganun, okay, ang lupit ng swap ko, ang pogi ko, mga ganyan. Ang galing ko mag-pack lord na talaga ako. Pero hindi yun araw-araw. So sabihin natin sa mga pros, sa mga matataas ng MMR, on a consistent basis nilang nagagawa yung mga ganung bagay. So that's my opinion about MMR. MMR measures your consistency sa paglalaro ng Dota. Not your skill, not your mechanics, not your knowledge, not your audience impact, consistency. So anyway, punta tayo sa laro mga kaibigan. Mali ako ng tinuro. Ayan pala. Kita natin mga kaibigan. Timbersaw, Bounty Hunter ang kinuha ng Arcanis. Sa kabilang side naman, Ayo ang gusto ng Trackmate dito. Now, I
can see Wisp Bristleback combination. Not sure kung anong linya. Not even sure kung si Tusk ba magsusupport, pero most probably not anymore. Could be an offlane Tusker or an offlane Earthshaker. It can work both ways. Clinks for Trackmate. Now, if this is TNC, ito ay mid Clinks. Pero wala naman TNC dito. Baka safe lane Clinks ito. And Zeus would be the last pick. Sobrang dami nilang detection. And this is a very interesting draft from Arcanis. You can see, medyo hindi obvious kung anong plan nilang masama dito. At may mag-ano sa akin. Siguro si Dwayne to. Tingnan natin. Kasi kung si Dwayne, para makapag ano kagad ako, baka nag-ano, wala naman. Ayun, so let's go to the game mga kaibigan, na tama na sa mukha ko. But before I do that, I would like to give lots of thanks sa ating mga sponsors. Thank you so much sa Gigabyte, sa GameX, sa Mineski Infinity, sa secretshop.ph, sa nxtgame.com, and of course, kay paring Dwayne from Mineski Events Team. At ayan, ano bang pwede natin, ano bang mga aabangan? Ang alam ko may summer tournament ngayon sa MITAF. Pero ang problema nga lang, di ko alam kung ano nangyayari. And oo nga pala, sa mga hindi pa nakakaalam, kasi nakikita ko sa chat na tanong sila ng tanong about dun sa Rave. Well, Rave is gonna be back in MPGL. Kasi una sa lahat, they are now based in the Philippines. Hindi, I mean yung tatlo si Cast, si Chrissy, at saka si Rio. They're back in the Philippines, registered under the name Rave. Not sure kung sino pa mga teams nila, ka-team nila. Pero I believe it would be Nivram, sorry, sabihin ko Marvin, hindi niyo pala kilala yun. Boombox and RR. Sila yung napipisil, ang alam ko, sigurado na, pero hindi ako sure. Pero sabihin na natin medyo nasa ganun na tayo. Diba? Nasa ganung area na parang mataas ang tsansa na si Marvin at saka si Boombox at saka si RR. At ngayon, alam ko yung mga nasa chat, mga mga talagang supporters yan ng MPGL and followers ng PH scene. Alam ko, yung mga ganyan, sabihin lang agad. Teka Kuya Dinky, parehong support yun, di ba? Dati malalaman yung flexibility ng mga players. I believe Boombox would be playing mid. Or carry. Ata. Oo, carry. Carry ata si Boombox. Tas si RR magsusupport. Pero hindi pa natin alam, hindi pa na yan finalized. But let's see. Mga trophy. Siguro punta tayo sa draft sa mga heroes natin ngayon. Kita natin si Anya lang may gamit kay Wisp. BB at mid, played by Nicole. Ito namang si Didi Sama. Ayan na, may bago ka ng tawag, hindi ka na Daredevil. Didi Sama ka na. Akin yung galing. Pag nakita mo sa chat na sinawag kang Didi Sama, sa akin yung galing. So give credits to me. Joke lang. Ayan. Si paring Daredevil as Clinks. Kasama niya dito si Grimto as Earthshaker. Last but not the least, we have Ye as Tusk. Sa kabilang side ng mapa, si Playhard dito may isang tango, may Candy as Zeus. Arshan as Winter Wyvern yet again. Now this time, Batosai is playing Gyrocopter. And Nacid, teka lang, may kulang. Okay, nag-roam. Ayan si Henrich as Bounty Hunter. Trying to annoy the hell out of Trackmate's dual bot. Tignan natin kung ano mangyari mga kaibigan sa ginagawang League of Legends setup ng Trackmate. I think this would work well. Since magkakaroon ng magandang gold sway ang parehong teams, this is a 1-2-2 setup, hindi siya yung usual na tri-lane. So mas maganda yung XP distribution at the very least. At ngayon, Nicole medyo safe siya, hindi siya masyadong maharas ni Playhard dito. The only challenge for Arcanis is to counteract the kaso yun ang problema mga kaibigan, nakapulis kagad sila to get that bounty rune. Anong rune nung nakuha? Abangan natin, 49 seconds, 50 seconds. Pero yun nga, ang gagawin sana ni Henrich, malamang sa malamang, is mga asar and at least steal those runes para walang charges dito si Wiz. Diba? And that would be very big. Yun, bounty rune na nakuha. Sage naman para kay Playhard. Medyo swerte mga kaibigan. Tingnan ko anong mangyayari dito. Wala na. Wala na yung ultra rare na courier, sad boys. Pero Henrich, ano pwede niyang gawin? Mga haras? Wala lang. Kaya mga, naglilibot lang siya. Well, he blocked this camp. So, kumbaga parang tapos na ang kanyang problema dito. At least, kumbaga siya si Solid Snake, di ba? Ito yung mission niya. Mission, complete na. Isa pang mission niya is to at least harass the hero. Pero ito, nakita ata siya. Hindi. Galing sa Dire. Henrich Schwartz. Ito, makataka siya. Stun would be there. Dust!
from Angel, and now Henrich would be the victim of the first blood. Angel given that kill. I think that would be big. It's an easy, easy boots, or maybe not. Baka ibang buo niya dito. Marami siya pwedeng options dito. And usually, Wisp, hindi siya nagbo-boots, di ba? Konti lang ang Wisp na nagbo-boots sa umpisa kasi wala naman siyang paa. Bilog naman doon. Hindi, kasi mas mahalaga yung earn. Usually earn is the next big item. At saka total, lagi naman niya kasama lagi naman niya kinakapitan yung isa niyang katoto. Ito nga, si Bristlebak. Alam mo naman dito sa Dota to, lakas ng tulong ng Chinese Garter eh. Ito, mga lubida na kaagad. Wala pa. Kaya mangyayari. Ito naman, Earthshaker. Wala lang. Daredevil. Okay din lang siya. So far, I think Macy dito is on a pinch. Hindi niya kayang makipag-abantihan eh. Di siya katulad ng ibang Timber games. Kung saan si Timber medyo walang problemang umabante. Hindi siya takot sa harassment. But this time around, he is actually fearing Fissure from Earthshaker. Kasi sabihin mo, meron siyang Spider-Man moves. Wala namang magagawa yun eh. At ito naman, nagkakadang may dalawang Chinese Garter. Tingnan natin ang mangyayari. Umahabol, tiningahan na kagad. Si Wes, sabi, dito ka, I love you, Teddy Bear. Wala di makapag-Teddy Bear. Umahabol na sa Ena. Naku, nabiktima si Henrich, umahabol pa rin. Play hard, nagpakidlat. Dust would be yun. Henrich, kumusta? Arshan, tumulong, nag-cold embrace sa kanyang kakampi. Yay. Trying to hit that one. Pero mukhang kulang ata ang DPS. Pero okay lang. Kasi dalawa kagad ang napatay ng trackmate. Even Daredevil would be able to kill Timber dito. So si DD sama talaga. Siya na. Diba? At ngayon, 3-0 ang score. Trackmate, mukhang maaga-aga ata tayong uuwi kung sakaling tapusin nila kaagad ito. And Arcanis, I'm pretty sad for you. Alam to ng Arcanis kasi hindi naman siguro bias pag sinabi kong good friends ko sila. Sila Henrich and Company. Pati natin yung replay. Wala pa lang replay. Wala pa namang na-pit standing na nangyari sa larong ito. So far, this is pretty much standard. Henrich spotting Grimto dito. Tingnan natin kung gagawin ni Sydney. Mag-commit ba siya dito? Wala pa siyang ibabatong Chako? O wala pa. Wala pang Chakra. Nagpaikot na lang siya dito. Hula hoop. And now, Henrich, no dusts. No dust gonna be used. Yes, no. Yes, wala nga. Si Henrich lang ang may dust pala. So wala lang mga kaibigan. So yun nga, ang ko dito is, sinabi ko dati sa kanila nung I remember it's ESGS last year. Sabi na niya, hoy, huwag kayong magdi-disband kasi kayo na talaga. Kayo na. Yun sabi ko. At hindi naman ako nagkamali kasi una sa lahat, MPGL champions, ESGS champions, tapos runner-up ng MPGL sa Grand Finals last year. So I think sila yung isa sa mga pinakamagagandang Pinoy teams aside from Rave, which is of course, nung mga panahon yun, number 1 on the list. Pero siguro, talagang maraming bagay ang hindi natin pwedeng ayusin. May mga bagay na kailangan natin tanggapin at move on din pag may time. Pero yun nga, kung hindi lang sana nag-disband ng Arcanis, I believe they are still one of the strongest teams here in the PH. Pero mga Grimto nakakuha ng haste at sakripisyo niya ang kaya ng sarili. Pumunta siya na kay Roshan eh. Sabi niya, gusto kong mag-Roshan. At ngayon, Arcanis trying for a push. This is what's running for Arcanis right now. Is kahit pa paano, kahit napupugo sila lang ng konti. Nakakuha sila ng isang kill and now they're pressuring this top lane. Yay, can't really do anything about it. Kundi magpa-cute. Ayan. At alam mo, speaking of Tusk, feeling ko dapat ginagamit na si Tusk ulit sa competitive eh. Kasi binuff yung kanyang mga skills, pinababa yung mana cost ng kanyang mga magic. Dati ang laki ng mana cost ito eh, kaya nga problemado noon eh. Kasi Tusk, obviously, sa pagdating pa lang sa build ng boots, obviously he's going in for face. Sobrang no question ask yan kasi para pampalakas ang DPS ng Walrus Patch. Pero pwede ring tranquil boots para mas mabilis maglakad at saka sustain para makalapit ka agad in case na hindi ka makapag-release sa snowball. Pero ang problema, ang laki ng mana cost masyado ng kanyang mga skills. Ice Shard and snowball, not to mention Frozen Sigil. Medyo mabigat sa bulsa. Kaya ngayon, makakakita tayo ng mga ibang klaseng build, mga nag-arcane boots, usually Soul Ring, pero sobrang not worth it. Kasi si Tusk medyo alam mo kaagad na ang gusto niya brawler eh, DPS oriented eh. So medyo distracting para sa isang brawler na bumuo ng items na pang magic, pang mana. So ngayon, Ice Frog heeds the call of many people and buff,
yung kanyang mga skills. Pinababa yung mana cost, pinabilis yung cooldown kahit paano, ginawang sulit. Yung mga skill and the icing on the cake is an Aghanim's upgrade na alam natin na medyo useless. So, totoo lang. Ayan. Ayan. Sana daw merong live streaming game nila sa Class A. Wala kasi schedule sa Mineski.net. Merong streaming ng Class A. Ang problema, hindi pa kasi Class A ang Rave. Road to Class A pa lang. They're still awaiting qualification sa Class A qualifier. Sa Class A, para makapasok ng Class A. Pero yung mga kaibigan, player, kinitilang kagad hindi sama at isa pang kidlat. Pero Nay Sydney would be taking that KS. Kill secured daw, di umano. At sa mata to, gumuho naman, Nicole. Hindi pala. Mabati lang dito. Sabi lang nila, gusto lang namin maglaro ng Chinese Laughter kasama ang mga tropa whips namin. At ngayon, magpupush na ng Dire's structures are fortified. Ops, may kidlat, magiging si Kayhart, siningahan ka agad. Sabi niyo, Diyos ka ba? Ha? Ikaw ba si Zeus? Zeus ka ba, Dre? Ha? Singa ba? Isa pa, likely. Naku po, yun nga, nagdating na bukupis ng Bagara. Nice one, Arashan. Bukod ka agad, Code Embrace. Call down would be used. Wala nga lang tatamaan, mga kaibigan. Hindi naging totoo ang World War II. Tatama may Bulitas, hindi, kulang ang DPS. Pero kung hindi nakapalikod dun si Bristleback, kung hindi siya Bristleback, patay yun. Kaso problema, Bristleback siya. Sayang kung Bristlefront, di ba? Naalala ko yun dati guys, joke namin yun. Kung magkakaroon ng Aghanim's upgrade si Bristleback, ang mangyayari, magmumunwalk siya. So maglalakad siyang paabante pero nakatalikod. So parang maging Bristlefront. Pero again, yung mga jokes na yan, nagkakatotoo yan. Isa sa mga jokes namin dati, yung kay Tiny, na pag nag-Aghanim siya, mag-grow siya, mas malaki pa, lalaki siya lalo. Pero sabi ni Ice Frog, hindi! Magkakaroon talaga ng Aghanims. Pinipilosopo niyo ako, ayan, nagkaroon nga ng Aghanim si Tiny. Pero hindi nga lang yung grow na katulad ng dati. Yung sinasabi ko. Ano sinasabi dito? Yung tungkol sa kita ng... Ano to? May tinatanong ba? Score! Ang score natin yan, 2-0. Lamang po yung, lamang yung trackmate. Ayan, ng dalawang game. Easy lang kayo, best of 5. Ayun. Ano ba tinatanong nila dito para mabasa ko? Kasi medyo delay, pati sa chat. So wala ako nakikita. Ayan, maraming salamat dun sa mga nagpo-post ng score. Alam mo, malaking tulong yan. Kasi aminin natin na medyo may mga kaka-view lang sa atin, mga kakapasok lang sa stream. And they sometimes can't really see this one kasi medyo malabo siguro. Pero yun nga, yan, at least ngayon yung mga mga viewers natin, tumutulong at least parang naawa sila sa ating caster na yan, tawa nyo naman ako. Ganito na nga mukha ako, tapos nahihirapan pa ako sa pag-ano. Pero okay lang yung mga kaibigan, Grimto, still no Blink Dagger, but the Soaring would be up and running for him. Ang problema nga lang ako po, may makikita ata siya play hard. Isang kidnap lang mo, hindi nag-ano kagad. Wala makikita. Timber Chain, nice throw ng Chakra, pero problema medyo magandang takbo ni Grimto. Avoid. Oy! Foreman DC, unpause, dali! Unpause! Dali! Free game! Free game! Easy MMR! Easy MMR! Easy MMR! Ayun na, nag-reconnect na yung isa dito sa Arcanis. The problem is trackmate, wala pa ata sa bahay. At yan. Ako po! Isa-isa na! Oh no! Volvo please! Volvo please! Love me too! Ano kaya nangyayari? Ayan. May sinabi din si... ito si Juno to. Shoutout kay paring Juno. Si I9001 Infinity. Sa mga nagbabasa, yung mga lagi nagbabasa ng Mineski.net, siya si 9001. Pag nagtanong, ba't Kuya Deki 9001 ang pangalan niya? Kasi daw it's over 9,000. Kung pasensya nyo, ngayon lang nakagamit ng internet yan. Hindi, matagal na din yung pangalan yan. Yung 9001. Ayan. Shoutouts nga pala sa ating sa lahat ng members ng Mineski.net. Of course, sa ating editor-in-chief kay paring Juno. Sa mga members natin dyan, si Eric, si Chloe, okay, nakalimutan ko ng iba kaagad. Pero I think yun yung pinaka-active, siyang tatlong like ko nakikita, tsaka si paring bot. Si Mineski bot, na may bot tayo dyan. At ano nangyari sa chat? Wala, tumigil din sila. Hindi ka na DC talaga lahat tayo. Hindi naman. Wala naman. So, sa ganitong klase sitwasyon, alam niyo yung ginagawa ng Kuya Denki ninyo, ito yung paborito kong gawin. Titigan sila ng malapitan. Ito parang... Ang galing oh! Parang ano? Pwede siyang poster! Pwedeng poster!
Pwedeng poster mga, ayun o, gondo. Ayan, ito. Screen cap. Ayun o, gondo. Hindi. Hindi ko ma-adjust eh. Ay. Ayun o, ayun o. Diba? Na-imagine ko na yung movie. Lagyan natin na ano dito. Ayan. Diliwan mo yung background. Kasi ang title ng movie niya, -33. Pero seryoso, para siyang movie poster. Ang angas oh. 2 golems, 1 hedgehog. Okay, pangit pakinggan. Pero seryoso, ang ganda. Ayan. Yung mga ganitong moments medyo mananamnam mo at talaga nag-fusion ata dito yung dalawang golem. At medyo, ito nga lang, bati po. Nangyari dito, okay ka lang ba? Tuloy, okay ka lang? Okay ka lang ba? Medyo hindi ata siya okay. Tingnan niyo ba? Ang dami pala dito eh. Kompleto pala sila eh. Ang dami oh. Lahat ng pwedeng i-stackan dito mga tropa peeps. Kompleto. Ang attendance ng mga kuya natin. Tingnan natin lahat. At naku, Volvo. Ba't ito yung design nyo ng dragon? Seryoso? Ito na ang dragon ngayon. Parang wala siyang ano. Parang wala siyang kaliskis. Parang parang balat ng ano. Parang leather. Tapos ikaw pa yung ngipin no. Ano yan? Parang makakain pa ganyan. So anyway, tapos na tayo tignan si Bristleback. Tignan natin yung iba. Kamusta? Oh, yan ang maangas. Yan ang tayo. Pareho sila ng tindig ng creeps. Tignan natin. Huwag muna kayo mag-connect. Tingnan mo. Oh, di ba? Nagkapareho. Parang nag-uusap sila mga tropa boys. Parang leader kasi ito yung follower niya kanang kamay. Wala nating interesting. Si Wiz, sa mga nagtatanong, ay, meron na pala siya. Dati di ba wala? Kasi ano lang siya, wala siyang, particles lang siya, wala siyang skeleton. Kaya kapag nag-post ka, di ba, usually walang Wiz, blanco lang siya. Kasi wala siyang skeleton. Literal na mesh lang siya ng particles. Kulay lang siya basically. So ayan, tingnan natin mga kaibigan, ano nangyari dito. Daredevil, si Didi Sama kukuha ng Orchid Malevolence, malamang malev din pag may time. At hanggang ngayon may mangga pa rin si Sydney. Soul Ring still far away. And funny because 10 minutes in na pala, hindi ko naman lang napansin yung oras, pero parang ang tagal pa rin. Parang ang bagal ng progression natin sa larong ito, which goes to show na sobra talagang dikit ng laban. Na this time around, 3-4 ang score looking at the goal graph. So, flat lining towards track. Bato Sai, kamusta? BKB? Okay. Arsha naman, casual boots. Si Henry, wala tayong maasahan niya. Pero tumabeto na, dumating na mga officials ng barkada. Gumamit mo ng relocate na. Sa relocate kill, Daredevil. Nagulat siya bigla kasi biglang ando na yung lahat ng tropa pips natin. At ngayon, ang hinihintay... Oh, yun. Anyway, mga kaibigan, anong gagawin dito? Ako pa siya pa na huli. Figure. At medyo nagilagtan ako. Letter D, nag-drawing dito ng pangalan ko. Umahabol, gumulong, yay, in-uppercut ka agad, walrus punch ni Captain Falcon. Oh, mali. Falcon punch pala ni Captain Falcon. And now the score is 5-4. Patay ang dalawa sa Arcanis. And this time around, balik na naman sa lead ang trackmate. Ayan. Ano daw? Kale. Anong language ang Kale? Yung Kale. Yung pag sinasabing lag. Chinese ba yun? Okay. Kale. Yeah, ito mga kaibigan, napaka-standard yan. Angel, gagawa dito ng Urn of Shadows kasi dalawang gloves kasi kahit wala siyang kamay, okay lang yan, dalawang gauntlets. Nakalimutan ko yun yung sa Eto Rangers, yung ahas na walang kamay pero may gloves siya kasi may kamay siya pero wala siyang kamay. Parang Rayman, si Rayman. Hindi alam yung mga kabataan ngayon, Rayman at saka Eto Rangers sadly. Pero sa mga kapanahunan ko dyan, baka matulungan nyo kung anong pangalan nun. So ito na gagawin ni Sydney. Wala pa rin siyang nahiwagang magic. Sadly for him. Daredevil. Oy, he's pretty close to his Orchid. Konting kembot na lang. Kamusta si Playhard? Okay, this is medyo weird kasi kumuha na siya ng Arcanes. Kumuha pa siya ng Soul Ring. Usually it's either or. Arcanes tapos that's it. O kaya naman Soul Ring tapos Tranquil Boots. Yun nakita natin yung combo usually. Pero sabi ni Kikong, gusto ko lahat meron ako. Ay mag-greedy man. Di, sige, pagbigyan. Arsha, nag-ward. Very precarious position.
ito yung mga usual na wards na hindi masyadong ginagamit kasi kahit naman sabihin mong iba yung placement niya, nadi-deward pa rin siya ng parehong lugar. Isa sa mga pinakamagandang deward locations ng sentry, ito at saka ito. Ayan. So ito, kahit anong gawin mo, kahit sabihin mo na nailapag mo siya stealthily, madi-deward pa rin siya ng same ward location. Same sentry location, I mean. So might as well opt for a more aggressive yet secretive ward. Kung ang baga dito. Pero okay lang naman yan. At least, di ba? Arcanist dito, one step ahead pagdating sa vision. At ngayon, Trackmate mo po push. Ano mangyayari? Kumapit na naman po dito. Chinese Garter ni Angel. Naku po, nagpa-dragon form na. Okay, gumulong mga kaibigan. Winter's Curse para lang kay Nicole, nagpakidlat. Alam nila na nito si Yay. Arcanist, Arsha. Nagtawag sila ng backup. Dumating na rin si Lini sa mana ko. Yun nga na, dumating na rin. Si City, pinato ng Pizza Hut Delivery. Patay ka agad. Call down! At yun yung problema ng Trackmate. They don't really have a mech for sustain. For sustain. Pumipiyak ang Kuya Denki ninyo, nagbibinata, pero okay lang yan, mahaba na kayo dito, patay na lang. Ubos, pati pantubos, in Batusay dito, sabi niya, eto na Kuya Denki, gumana ng hit and Mitsurugi ko, marami ng kalaban. Ayan, ayun, saktong-sakto. Ayan, ito, pabati kami dito sa Kalgoorlie, Western Australia. Salamat Kuya Denki, walang problema. Ano to, sinasabi na naman nagpapabati, okay lang sa akin yun. Sige, babati dito lang. Lahat kayo dito. Easy lang kayo. Ayan. Ito, kakaawa naman tong caster na to, mag-isa lang. Oo, kasi kaya nga ako full-time caster, yun talaga ang buhay. Wala si Lon, wala lahat eh. Actually, medyo busy lang kasi yung mga kuya natin. And sa mga hindi nakakaalam, baka akala nyo, trabaho lang ni Lon, yung try catch maniduno, yung caster lang talaga. Sa ngayon, ako lang po ang full-time caster for Minesti kasi lahat sila ay mayroong ibang responsibilities. Oh, pero to, tingnan natin, Trackmate, mga koba, hindi na din inisip, hindi na ako bumulong agad, patay kagad ng isa, humahabol pa rin, tingnan anong mangyayari. Nicole, medyo galit, may hook man ito, may homing missile, tingnan anong gagawin. Oh, hindi nila i-cancel kasi baka level 1 lang, level 1 nga lang, tinitingnan lang nila, at walang pakialam. Dito si Brisel Baboy, tinalikuran lang niya. And now the score is 6-9, medyo bumaliktad mga kaibigan. Bumaliktad. Bumaliktad. Ayan, na bumaliktad mga kaibigan ng laro, lamang na po ang Arcanist bigla sa kills. And that was because of that good clash dito sa may gitna. And checking the gold graph sa net worth natin, pumaba na nga, nasa 2,000 na ang kalamangan ng Arcanist dito. Sa XP naman, okay lang siguro. Kaya ano ba sinasabi ko ayon tungkol sa iba-iba responsibilities ng kanila, mga kuya natin. Si Lon. Ay, ito na mga kami, PTA meeting na dumating na ang parent at saka yung anak. Ahabol ba nila si Batusay? Tingnan natin, ang ginagawa ni Batusay, tumatakbo pa agad. Trackmate. Kidnap ka agad na may koda. Ako po, Winter's Curse sa Cribs! Nice try la! Nice try! Pero alam mo yun, gets din logic from Arshan He wants to catch Nicole, pero problema hindi siya umabot sa proximity AoE. Pero still, Arcanist is doing their magic right now. Isa-isang namamatay dito. At ang ganda naman ng position dito ng Arcanist. So naman, nanggaling sila all over the place, from the north, from the south. Ay, mali, from the east at saka sa north side ng mapa. Sandwiching Trackmate at mukhang the comeback is real para sa Arcanist, pero siguro maaga pa tayo magsalita ng comeback, baka naman makamprag sila, di ba? So easy lang tayo. So ano lang mangyayari mga kaibigan, sobrang chill lang. Isihan lang natin kasi mamaya-maya medyo magkakandayari-yarian na tayo. Ops. Naku po, Clinton nahuli dito. Nanglagyan na kaagad ng track. Ano mangyayari? Naku po, ang problema sa Trackmate, silang natatrack. And all those skills would snowball into fruition for Arcanist. Remember that they have a bounty hunter on their side. So every kill, especially when tracked, would give them lots and lots of gold. And that's all that Arcanist is waiting for, to get that gold strain. Tingnan natin mga items para magkaalaman na kagad. SNY for Batusay. Okay, I was expecting a BKB. Pero sige, sabihin natin okay lang yan kasi lumalamang naman sila. Meron siya ditong Morbid Mask, Casual Morbid Mask, which is probably a Dominator up in coming soon.
Ano ba yung mga items natin? Bloodstone is now ready for ni Sydney. Force staff para kay Play Hard. Tapos, ayan, buuling medallion at saka Earth para kay Henry. Yung nakabalutugan baka agad ito. Nicolo mahabol yung Play Hard muna sa piling ko. Dalawa may sipon. Rashan Pumesto. Oh, yan ganda. Winter's Curse para kay Ayo para hindi siya makatulong dito kay Nicole. At ngayon, sabi ni Nicole, ako po! Nasaan yung anak ko? Wala yung aking anak! Tatakbo na lang ako! Ayan, mapit agad. Sabi niya, tatay pala. Tatay, dito po ako. Nasa ng Kolga, ginamit na kaagad. At ngayon sama-sama na dito, may gulong kaagad dito. Isang uppercut naman niya, yung killing the dragon. At ngayon, mahabol pa rin. Wyvern pala. Mahabol pa rin. Pero kung pa rin, ACD mahabol. The team person is now uncontrollably strong. Homing missile. At ano nangyayari? Henry, lagay ko na nalagay ng track. Nasaan na? Tracks everywhere. Mahabol Frozen Sigil, stopping everyone from moving fast. Daredevil, nakapwesto na. Meron na siyang Orchid Malevolence. Tingnan na lang kung mangyayari kay Didi Sama. Abangers. Wala. Atras sila. Kung kailan naman ako nakahanda na sa eventual clash. Pero mahabol si Henrich mga kaibigan, spotting everyone kung anong pwedeng gawin ng trackmate dito. Well, for trackmate, they're lacking detection. Only 2 people getting dust. I think they need sentries more than ever. Pero mga kami, nakita na si Daredevil. Ako po, nilagyan kagad ng track. Itong trackmate Daredevil, hinahabol ito na ni Henrich. Right click, upload. Tinikigan mga kaibigan. Kidlat mula kay Playhard and Daredevil. Didi Sama. Saan magagawa dito? Uy! Wow! Isang bagsakan, Jet. Isang bagsakang pipe. Ano mangyayari? Kumidlat, kita nila. Ano gagawin ni Nicole? Tutulong mas cart na nito. Tingahan lang niya kaagad. Binato siya dito ng shuriken. Wala atras. Uy, mech na rin pala si Tat. So kahit paano naman narinig ako ng trackmate dito. Kailangan nila ng sustain para makapalag sila sa ginagawa ng Arcanis. Right now, all Arcanis needs to do is wait for clash. Lagay ng track, tapos kapag nabagsakan ng combo nga na vacuum, dito, curse at saka curse down, sila ang madudulog. Not to mention, meron pa sila dito meron pa silang itong chakram, di ba? Kaya medyo mga kamote ang track kung sakasakaling wala silang pang-heal. Ngayon naman, Nicole going for 5 of insight. So alam mo na kagad na pareho nga kami nang iniisip dito. Well, that's actually the obvious choice. Para sa track, hindi naman ako genius para maisip ko yung sinasabi ko kanina. Lahat tayo malamang gets na kailangang magpakunat ng trackmate dito. Henrich naman is doing his best. 1-2-6, so that's very good for a bounty hunter. Nalagay ng track. Unfortunately, sana merong tracker. Eto, Ice Frog, I know you can hear me. I hope there's a tracker sa lahat ng inner na pera through track gold. Pero anyway, nakakuha dito ng Rosha ng Arcanis at para pa rin ako nagkakas ng LAN kasi hindi ko pinakat yung camera ko doon. Hindi ko na maalis sa akin na iniiwasan kong itapat yung camera sa Roshan para ma-avoid yung stream sniping. Pero anyway, trackmate. Sama-sama sila ako, pinakita pa ni Grimton, nandito yung kanyang mga tropa pips. At mukhang happy to oblige ang Arcanis. Sabi na Taragi, meron akong Aegis. Missile, kumapit agad si Angel. Tingnan natin anong mangyayari. Call down. I think they can catch the Wisp. And he is definitely gonna die. Kumidlat pa para sigurado makakis. Tama ang wala lang. Pero at least a kill is a kill. And I'm not sure kung meron trap. Wala. So no surprises there for Arcanis na umabante sila at umupensa ngayon na meron silang Aegis. At tingnan natin mga kami, baka gumambak talagang Arcanis. Let's all watch and see kung ano pwedeng mangyari dito. At sa lahat ng fans ng Arcanis dyan, mukhang may pag-asa pa, kapit lang kayo sa brief nyo. Sa trackmate naman, ganun din. Hindi pa naman tapos ang boxing. Alam ko maraming fans ng trackmate dyan. Nakikita ko sa chat. Chill lang kayo guys kasi hindi pa naman natatapos ang laban. Batusay. Pero siya Aegis, tumatapos siya, siningahan kagad ni Cartman. Booming missile, kumikidat si player dito, nangaasar lang Pico. Only on floor stuff, pero medyo matapang siya. Wala siyang pakialam. Ayan. Wala. Oy, huli ba si Nisidin? Medyo nasa kabilang side ng Ice Shard. Samantala dito nagtatango dito si Henrich at si Daredevil. Naku po, hindi sama getting caught
Where is the back? Andito na si Zeus. Play hard, moving in. Ginamit na yung haste while I was watching this one, Nicole. Ito na dumarin naman po. PTA meeting na naman. Ito naman po, Parent Teachers Association. Nagsama-sama na naman. Naku po, Batusay. O, patay ka agad yung anak. Yung nanay, buhay pa. Aegis would be pop. Yay. Joining the fray. Henrich dito. Na dust. Pwede ba niya i-cancel? Wala siya ditong diffuser. Sad boy para sa kanya. Ginamit na agad ang Winter Stars para siguradong siya makakapihado. Oy! Ang ganda ng Echo Slam! At ngayon, Arcanis is just doing it. Kahit maganda pa yung pwesto ni ES doon. Bato. Sorry kayo. Chakra mo, Jeff. Chakra mo. Ayun. Pang KS pala kasi. At ngayon, inubos nila ang trackmate. Suddenly, a sliver of life for Arcanis. And you can never count out this team. Sabihin na natin na medyo nag-iba yung kanyang performance ever since na nagbago yung kanilang line. Pero mukhang madadaan sa practice at saka sa synergy. At ayan, dadahan-dahanin na lang nila to. Ang kailangan na lang dito ng Gyro is BKB. At may instant replay tayo. Kitang-kita natin mga kaibigan, dinadabay lang nila. Anyway, maganda sana yung pwesto ng maganda sana yung pwesto rin ng trackmate Ang problema, once you eliminated Nicole and Aniel, they can't really do much, especially with Daredevil getting wounded at the start of the match. I mean, at the start of the engagement. Lahat yon nag-umpisa dahil sa quality positioning ni Henrich. Literally, galit sa spooky, scary skeleton. Naghanap lang talaga siya ng bungo yun, Daredevil, tara, lagay ka agad. Bigyan na yan. At ngayon, yung Arcanis naman, syempre, gutom din yan Gusto nila talaga makapatay na makapatay. At ngayon, ang score mga kaibigan, 11-21. All in favor of Arcanis. And again, catching this time around si Amiel. And now, they're one step ahead. Kung sakaling makakita sila ng relocate dito, they can spot it from a mile away. Thanks to this track. At ngayon, tingnan natin yung gold graph. Naku po, 7.5k suddenly in favor of Arcanis. XP-wise, nasa 10k over 9,000! Oy, yun nga lang. Meron ng blink. Si Ginto dito. Tingnan natin. Ako po, pag ito napatay ni Henrich, iba ka na. Oy, hookshot me. Mga agad yan. Babalik sila. Nicole, getting caught again. Call down would be used. Binubuti mo siya ni Sydney. Uli na siya dito. Meron pang eye charge. Pero wala na magagawa. Patay. Oy! Niligtas ba? Niligtas nga. Hindi niligtas. At ngayon, naabangan nila dito yung baby. Papatay na nila isa-isa mga kaibigan. Ako, sabi na ito, abangan na yung bata, wala siyang parent, tara palagan. Hindi, kumapit kagad sa nagpalit kagad ng nanay. Green to dito, stud, tumama kagad ni City. Nako po, Echo Slam and right clicks from that enchant totem. Killing ni Sydney. Green to dito, gumagawa. Samantalang play hard is on ang killing spree. Daredevil, oy sabi niya, oy saktong-sakto. Makakapatay pa na si City sama, pero tingnan natin mga kaibigan, mukhang kaya ata mabuhay. Hindi, pumutok sakto yung Orchid Malevolence. At ngayon, hinahabol lang nila yung track. Not to mention, meron ditong homing missile. 5 seconds to go. Mag-overcommit ba sila? No, I don't think so. Arshan defending this top lane. The score is now 40-25 and I'm actually confused. How would you actually answer this one? Hindi ko pwedeng sabihin split push for both sides. Kasi Arcanis can go for the split. The problem is merong Wisp. Sa kabilang side naman ng mapa, you can go for the split. The problem is merong BH, not to mention may Zeus. Diba? Mahirap maghiwa-hiwalay. Diba? At ngayon na, ayun, SNY para kay Baby. Sabi nga sa chat, maraming salamat sa mga nagsasabi sa akin, tumutulong sa akin na mga Baby. Meron ngang pipe. Ang problema, wala nga lang laman. So mukhang kailangan nyo mag-weeds dito. Medyo lang, kulang-kulang. Vanguard, Vanhood. Actually, Vanhood to pero may 5 na kasi. So, probably si Crimson Guard tapos 5 tapos SNY. Just to cover up lots of sustain. Kailangan, ang iniisip ko ditong buuin niya sana is Octarine Core. Octarine Core works, I believe, dito sa Quill Spray. And it would be really amazing kung bubuin niya yun. Kasi hindi ko nakakita ng sa competitive na bumuo ng Octarine Core as far as my knowledge is concerned. Pero sa pubs, usong-usong Octarine Core. Ito maniwala kayo, naglaro ako dati. Yung Medusa namin, nag-Octarine Core. Para daw may lifesteal yung niya, yung snake.
Mystic Snake, edi wow. Pero nanalo naman kami kasi Kuya Denki mo naglaro eh. Nag-carry ako eh. Baka Denki yan. Buhat na buhat nun yung game eh. Pero anyway, mamaya na tayo makipagtusayan dito. Tingnan natin kung anong items ng mga kuya natin. Bloodstone para kay Zeus. This is not an Aghanim Scepter Zeus. We're gonna wait for it to actually come into fruition. Siguro ito muna niya gagawin. Henrich naman, naka-solar crest na. Pero yung huli si Daredevil, right click ba? Right click ba, Jess? Track na lang daw muna sabay Shuriken and where will you go? BKB! And he's gonna run away unscathed. And that's lots of, another tidbit of knowledge sa mga hindi nakakaalam. BKB removes track. Even if you can cast track on BKB or spell immune targets, kapag pag nauna yung nauna yung track, nadi-dispel or nadi-debuff ng BKB yung track. So, pwede kayang gulo mo. Ganito. Pag nauna yung track, pwedeng tanggalin ng BKB. Pag nauna yung BKB, pwede kang i-track. Yun na lang. Para klaro. So, sa mga di nakakaalam yan, the more you know. Sa mga nakakaalam naman yan, wag niyong sabihin na para lang may masabi ako. Kasi, hindi naman lahat ng nandyan, magaling. At saka, naalala ko din, may nag-PM yun sa akin, sabi niya, ba't ka pa nagtitrivia, lahat naman alam yun. Alam ba ng nanay mo? Diba? Baka naman di alam ng nanay mo. Sinasabi mo, lahat alam yun. Ayan. Alam mo, ako na nga lang ata nag-iisa nang bibigay ng mga trivia dito sa pagkakast ko. Kasi kanya-kanya kami ng kanya-kanya kami ng style ng aking mga katoto. Ayan. So mahal na mahal ko tong style ko na to, yung medyo nagbibigay ako ng technical tidbits. And so far wala minsan lang ako magkamali kasi tao din naman ako, nagkakamali din ako. Pero ganun talaga ang buhay, kasama yan. At least kasi ako naniniwala ako na tayong mga Pilipino, magagaling tayo sa Dota. Ang problema nga lang, karamihan sa atin, konti lang alam natin technical. Hindi tayo katulad ng mga Chinese na talaga nga namang ginugol ang buong buhay nila sa pag-aaral ng Dota. Yan. Kasi karamihan sa atin naman nag-umpisa ng Dota, tipong, uy, alam mo yung Dota? Oo, try natin. Ganon. Hindi yung tipo na parang, paano ko ba i-describe? Kasi ibang mga tao, pag naghanap ka ng laro, as in genre halimbawa, gusto ko ng mga FPS, o tara, laro tayo ng FPS. Yung mga naglaro ng Dota, usually, naaya lang ng mga tropa, ganun. Di ba? Without that clear notion kung ano ba yung laro. Di ba? So, may pagka-RTS siya, may pagka-RPG, may pagka-action. Kaya, medyo confusing, especially for people who are just learning the game. Ang taas ng learning curve ng Dota. Sobrang taas. At, ayan, pinakita talaga ni, yung score. Ayan, 0-2 ang score, mga kaibigan. Arcanis dito. Mukhang tingnan natin kung kaya ba nilang bumawi. The score is now 14-25. Ang inaabangan natin. Ayan, shoutout sa akin. Ayan ang mukha ko, mga kaibigan. Pagpasensya nyo na. Uy, nice one. Laban Pinas. Ay, unat lang tayo. Ayan, game na. Ayan, woo! Ayan, best of daw po to? Best of 5 po ito. Sa mga ngayon lang makaka-style ng makakapanood ng spectator style na Dota. Kita nyo sa may taas. Kita nyo, di ba? Ayan. Pag nakita nyo, guys, merong 3-3, 6 na itim. Ibig sabihin ng best of 5. Kapag 4 lang, best of 3. Yun. So, ayan. Yun lang. Anyway, Grim to. Ano kayong item dito? 4 staff? Okay, 4 staff would be the next item. Mech Blink para kay Tusk. And this is the time when I would encourage getting Aghanim Scepter. Bakit kamo, Kuya Denki? Kasi pwede nyo gawin yung ginagawa ni Lee Sin. Blink in, tapos sisipain mo yung kalaban mo punta sa kalaban. Ay, sa mga kakampi mo, di ba? Kumbaga, technically, parang siyang swap. Pero mamaya rin mga kaibigan, does be used. Nakita natin si Henry dito, pero Cold Embrace, delaying the DPS of Trackmate at ngayon, dito natambong office ng barkada, pero nung si Didi Sama umikot, mga kaibigan. And thanks to that scent, he would be able to finish off Arshian. At ngayon, Shuriken, wala na pala, patay na. Wala rin akong maaasahan. Kasi sabihin ko sana, Shuriken to cancel all the upcoming skills from Trackmate. Pero wala na siyang aabot ang umaga pa. And Nacy tried his best through a chakram. Mali, chakram. Pero ganun talaga, kalukutan. At ngayon, Trackmate, mga kaibigan, galing is Roshan. Buyback mula kay Henrich. Alam nila na nag-Roshan dito ang Trackmate. Let's say, pumasok si Nacy, medyo galit mga kami, tumakbo ka agad. And that stopped Trackmate from getting that rush, that eventual aegis. At ano kaya mangyayari?
Arcanis would be getting the ages for themselves. So let's see. Angel and Nicole is here. They have the ults. Meron silang relocate. Tingnan natin kung ano ba tayo dito, magkakaikutan. Oops, naku po, Nicole getting spotted. Daredevil. Didi sama. Hennish naman dito, papatayin na si Hennish. Medyo panalis na agad, pero call down mga kaibigan. Ako po, BKB. Oy! Tingnan natin mga kaibigan. Ang ganda ng pwesto ng Arcanis mga kaibigan. That Winter's Curse. Oy, pero kulang ang dibs. Has mech been used? I'm not sure. Nicole dito, hinahabol mga binahati ang mapa. They're trying to chase Cartman. And if they can kill Cartman, this would be big. Remember, hindi nila napatay si Henrich. Nabuhay pa siya ng konti dito. Mga bante Trackmate. Joining the fray, Angel trying to help Nicole. Pero mukhang wala natin siyang magagawa. At walang nagawa si Cartman, kundi tumalikod. Beyond godlike na po si Batusay. Yay. The only sole survivor. At mukhang hindi pa ata hayaan ng Arcanis. At hindi, hayaan nila. Kidlat, play hard. Wala, ayun. Mali, nasa mali ang Kidlat. Oy, pero nag-ulti na lang sila dito. Si Ingeye, where is he? Ayan, kita na nasabi dito. At kung tatala abante yan, kidlat na lang. Patayin sa Kidlat si Barbara. Oy, blink out. Tinamaan, lakad, track. Hindi na lagyan na ng track. Waiting for the Ginada. Ops, nagpagulo, makakatakbo siya muna sa crit. Ang swerte niya, may Crepepason. Ako po, sure ka naman. Roshan, though, would be taken by Arcanis. So this loop chase would be stopping. I'm pretty much sure. Ayan, tumigil. Wala na. Saka na mahabulin pa ni Henry Chan. Medyo OA na. At ngayon, the score is 16-30. Almost double ang lamang ng Arcanis dito. And looking at the gold graph, grabe, nasa 10k na po tayo. XP-wise, nasa 15k. At kita natin, replay mga kabin ng Clash dito. Yun ang problema dito eh. Humanga ako dito kasi akala ko kontrolado ng Trackmate yung Clash. Ang problema, Arshan and Batusay with that timely call down and Winter's Curse shafted Trackmate literally. Kasi yung nangyari, dodrawing ko dito sa my live dito sila nakapwesto eh. So it was a simple one-track mind movement. Ang problema, dahil dun sa call down Winter's Curse, nahati yung mapa eh. Nahati sa takbuhan. At ito, kayo na ako nakafollow. Ayan, sige. Sorry lang na. Hindi pa tapos ang Clash mga kaibigan. Uy, nakulit dito Henrich mga kaibigan. Getting caught, patay kaagad. Koda would be used, pero wala si mabon nito. Slitter Blast. Pero ang problema, napitasan nila yung dapat pitasin eh. Grimto. Getting killed there. At ngayon, di pa guys pa. Didi sama! Pero nakapag-Glimmer Cape! At dumating na rin mga kabenta na pabuong officials ng barkada. Play hard will die! Ginamitan ng 80 ni Grimto. Hindi makakapag-TP out. At ngayon, tuloy-tuloy pa mga kaibigan. Trackmate, kamusta kayo dyan? Double kill para kay Daredevil. Hindi pa na tapos ang boxing. Stanini, mga kaibigan. Anong nangyayari? Call? Oh, it's fine. Amazing dito. No choice but to run away. At mukhang hindi ata kabak. Mukhang kabrag! Naku po! Timely push from Trackmate. We're just waiting for it. 7 seconds to go para mabuhay ulit si Zeus. And I think it's pretty much a defended territory kung sakasakali. Kasi hindi pa naman nila kayang tapusin ito kagad eh. Within 30 seconds, hindi nila kayang umabot dito. I'm pretty much sure of that. They're waiting for the creeps. Daredevil. Ayan, ito na sila. Go. Wala pang echoes lang wala pang relocate. So we're not expecting anything from Trackmate after this one. Yes, they are gonna back out. Alam nga namang mag-overcommit sila, di ba? Medyo bida-bida sila noon. And Arcanis, medyo nagulat. Kaya pala kami palaspasin ng Trackmate dito. And that's all that matters for Trackmate is that they can get all those kills. Not to mention that tower. Giving lots of pressure to Arcanis na kahit na merong butterfly, itong si Batusay, it's just 1 MKB away. And we're just waiting for it. Wala pang MKB. I think hindi pa scouted ni Daredevil. Ayan. Sa mga nagtatanong mga kaibigan, pwede daw bang i-trap pag naka-BKB? Oo naman. Ayan o. Sabayan na natin. Pierre says spell immunity. Yes. So, ganito nangyayari. Sa mga hindi pala klaro yun. Pag nauna yung track, natatanggal ng BKB. Pag nauna yung BKB, matatrack mo, pare.
Ayan, para lang yung repel eh. Para lang yung repel. Ano ba na? Repel at saka yung Guardian Angel. Sa mga di... Alam mo, mamaya ako na mag-explain ng gano'n kasi nagkakaroon dito ng Valiant Google pati sa Destroying the Tower. Mukhang start of the clash na ata ito. Because, maabate, Blade Mail kaagad. Oy, Winter's Curse para kay Angel. Ako po, masama ito! Masama! Para sa Trackmate Batusay, free hit! Pero problema, nakapaggulong ka agad. Gulong ito, gulong. May dalawa atang hindi, isa lang ang tangan nyo dito. Batusay is Bengala. Wala pa rin nagagawa. Still, unscathed dito si Batusay. Still at 50% HP remaining. Not to mention, may ages siya dito. And that wonderful Winter's Curse. Kasi ang problema sa ano, ang problema sa combination ng Wisp plus 1, eh lagi kayong magkatabi eh. And that begs, literally begging yourself to get cursed. At ngayon si Batusay walang pakialam, cold embrace na lang daw muna, yayakapin ka ng iyong cheeks. Para hindi ko mamamatay ka agad. Sa pang Winter's Curse, waiting for it, Daredevil catching Batusay, mamamatay siya, ages will be pop. Pretty sure, ang problema nakaswat dito ang teams. Bati naman sila game. Oy! Echoes lang sa wala! Nag-selfie! Si Grim to mga kaibigan! Ako po! Call down na naman! Pero wala nga na siya naman. Selfie din si Batusay. Pero hindi, ano lang yun? Casual, ano lang. Saywar call down daw. Saywar call down. Naku po, Grim to! Angas na ng buhok mo, Jo Marie! Pero okay lang yan. Ganyan talaga ang buhay. Batusay mga kaibigan. Beyond Godlike pa rin. Hindi pa nawawas ang stick. How many kills does Batusay have right now? Naku po, 14! Nakatikim ka na ba ng 14 kills, babe? Walang magagawa ang Trackmate dito. May stun, ako po, kulang. Blink, pinukpok, patay kagad. At isa kapatid siya kita dito, pero yun, sacrifice siya. Pero okay lang yan, siguro. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa ganitong klaseng sitwasyon, all you can do is wait for your right moment. Eh, nangyari kasi, naghintay sana si Grim to. Ang problema, wala siyang naabutan. Nice try. Pero wala eh. May reply ba tayo dyan nung Echoes lang? Kasi gusto kong i-clarify kung talaga bang selfie eh. At ano sinasabi ito sa chat? Ano ba nangyayari? Yun nga. Kasi akala ni Check 1-2 nung sinabi ko na yung pag nauna yung BKB, pwede mo nang i-track. Ibig sabihin nun, lahat ng, ayan natin. Selfie nga. Confirm. Selfie. Okay na ako doon. Pwede na makatulog ng tahimik. Kasi baka magalit sa akin si Grim to. Sabi niya, hindi naman yung selfie Ayan. So, ayan. Sige natin. Abangan natin mga kapit ang pagbangon ng api. Ayan na ba? Wala pa. Ayan na. Selfie! Pwede mong pwede mong namnamin ang nangyayari. Pero okay lang yan mga kaibigan. Vladimir's para kay Bounty Hunter. Tingnan natin yung mga items nila. Henrich B. Naka-Boots of Travel even. Grabe talagang yaman. Ito, gusto kong i-highlight Octarine Core para kay Zeus. Nung inintroduce yung item na yan, dalawa lang ang hero na pumasok sa isip ko. Si Leshrac at saka si Zeus. And I was actually wrong kasi medyo hindi siya katulad niya hindi siya katulad ni Leshrac na talaga nga namang sunod-sunod. Mas sulit yung Octarine Core sa kanya pero at least ngayon kahit paano mga kaibigan, 1.3 seconds is not that long in terms of spamming, di ba? Tingnan natin mga kaibigan, Batusay. Satanic na ako, hirap nito, Henry. Play hard, nakita natin yung item niyan. Arshan naman, Glimmer Cape, and a gem. So Daredevil dito needs to think twice. At nagbato na po si DJ Mix, si DJ Nail. Na naka-Aghanim Scepter. Oy! Hindi na yung selfie, nahuli lang agad si Batusay pero pinalubog ka agad. Ako pa na mangyayari, tignan na mangyayari. Oy, bigla ka agad. Pero yun na naman! Winter's Curse, call down! Shake and bake! Ultra kill for Batusay, ibigay mo na boy, Rampage na gem. At ngayon, Trackmate forced to tap out. Grabe, Arcanis. Alam mo, pag Arcanis ang... Pag tayo mabot ng Game 5, tas Arcanis ang nanalo, literally, the run back ang mangyayari dito. Grabe. So ito, wala akong mapintas sa laro ng Wala akong mapintas sa laro ng Trackmate. The only problem that I can see is yung... Arcanis naman. Nakapag-snowball ng gusto. The mere fact na hindi napatay ng
The mere fact na hindi namatay si Batusay for the remainder of everything. And Arcanis just patiently waiting for that right moment na magamit nila yung yung curse cooldown. Para sa akin, winner. Diba? Nay Sydney might be harassed. Yes, Bristleback might have the best lane of his life. Ang problema nga lang, hindi nila kaya. Hindi nila kaya yung ganong klaseng combo. So ngayon, this begs the question, ibaban ba ng trackmate yung ganong klaseng combo or would they steal that